Isang mayamang lalaki ang hindi inaasahang nakatagpo ang dati niyang asawa matapos ang 6 na taon sa isang sitwasyong napakagulo at nakakabigla na hindi niya kailanman inakalang haharapin niya sa buong buhay niya. Biglang napahinto si Marcelo sa gitna ng bangketa nang maramdaman niya ang malamig na alon na dumaloy sa kanyang katawan habang nakikilala niya ang pagod na mga asul na mata sa maruming lupaypay na mukha ni Valentina. Mas hinigpitan ni Teresa ang hawak sa kanyang kamay, halatang hindi komportable sa matapang na amoy ng basura na nagmumula sa mga pansamantalang toldang nakahanay sa kahabaan ng kalsada. Nanatili siyang nakatigil, alam niyang anumang desisyon ang gagawin niya sa susunod ay tuluyang magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. 2 maliliit na batang babae ang mahigpit na nakakapit sa mansyadong Amerikana ng kanilang ina. Si Maricel, 6 na taong gulang, ay tahimik na itinuro ang eleganting lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Si Lucia, 5 taong gulang pa lamang, ay bahagyang nagtago sa likod ng payat na binti ni Valentina. Sa malapit, ang kambal na sanggol na sina Nelson at Bernardo, 1 taon at kalahati pa lamang, ay nakaupo sa basang karton. Marahang tinatapik ang maruming semento gamit ang kanilang maliliit na kamay. Walang kamalay-malay sa mabigat na tensyon sa kanilang paligid. Nagkulay pula ang ilaw trapiko at bumusina ang mga naiinip na driver sa likuran niya, ngunit hindi makagalaw si Marcelo kahit isang hakbang. Ang 6 na taon na puno ng tagumpay, kayamanan, marangyang biyahe at walang katapusang pagdiriwang ay biglang naglaho sa kanyang paningin, kapalit ng isang tagpong tila pumupunit sa kanyang puso. Si Valentina ang unang umiwas ng tingin. Hinila niya palapit ang mga bata, tila ba pinoprotektahan sila mula sa isang banta. Wala siyang sinabi. Huminga lamang siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luhang handa ng tumulo. Binitiwan ni Teresa ang kanyang kamay at nag-krus ng mga braso. Ang kanyang maayos na mukha ay nabaluktot sa inis. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila hindi matiis, mabigat sa mga taon ng pagkakalayo at mga tanong na walang sagot. Sa wakas, nanginginig na nagbuga ng hangin si Marcelo at mabagal, nag-aalangan na lumapit sa pamilyang minsan niyang iniwan. Malalim siyang lumunok, ang mga salitang masakit mabuo sa kanyang lalamunan, matalim at mabigat. Bago niya tuluyang ibulong ang pangalang 6 na taon niyang hindi binigkas. Valentina, paos ang kanyang boses at halos matabunan ng ingay ng trapiko, ngunit malinaw siyang narinig nito. Pumikit siya sandali, na para bang ang tunog mismo ay pisikal na nakasakit sa kanya. Muling hinawakan ni Teresa ang kanyang braso. Ang perpektong inayos na mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng kanyang jacket. Sa pagitan ng nagkikiskisang mga ngipin, iginiit niyang katawa-tawa ito. Pinaalalahanan siya tungkol sa hapunan kasama ang mahahalagang mamumuhunan, nagreklamo sa amoy at sinabing hindi siya dapat nakikisalamuha sa mga taong walang tirahan. Ngunit wala nang naririnig si Marcelo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso, lalo na nang mapansin niya ang maliit na peklat sa noo ni Maricel, ang parehong peklat na nakuha nito nang mahulog mula sa kuna nung 2 taong gulang pa lamang. Hindi mabilang na beses niyang hinalikan ang markang iyon bago niya iniwan ang lahat. Dahan-dahang umatras si Valentina, kinakaladkad ang kanyang mga paa sa malamig na semento. Hinila niya ang mga batang babae sa likod niya at marahang tinakpan ang ulo ni Nelson gamit ang kanyang maruming kamay, tila pinoprotektahan mula sa isang multong bumalik mula sa nakaraan. Pakiusap, huwag ka nang lumapit, Marcelo. Umalis ka na lang, hindi ka nakabilang dito. Mahina at paos ang kanyang tinig, tulad ng isang taong matagal nang hindi nakainom ng malinis na tubig.
Ngunit may sugatang dangal sa kanyang tono na nagpasikip sa sikmura ni Marcelo. Muling itinaas ni Maricel ang kanyang maruming daliri at itinuro ang maayos manamit na estranghero, ibinulong sa kanyang ina habang malalaki ang matang puno ng pagkalito. "Ma, sino yung guwapong lalaking yon?" Wala siyang ideya na ang tinitingnan niya ay ang sarili niyang ama. Lubos na nagtago si Lucia sa likod ni Valentina. Ang asul niyang mga mata lamang ang sumisilip, maingat na pinagmamasdan siya ng may likas na pagdududa ng isang batang masyadong maagang natutong mapanganib ang mga estranghero. "Anong ibig mong sabihin na umalis ako?" Malakas na tanong ni Marcelo. Hindi dahil sa galit, kundi sa matinding desperasyon. May ilang naglalakad na napahinto upang pagmasdan ang eksena. "Valentina, ano ang nangyari? Nasaan ang bahay? Paano ang perang ipinapadala ko buwan-buwan? Ano ang nangyari sa buhay na inayos ko para sa inyo?" Maikling, nerbyosong tumawa si Teresa at agad inilabas ang kanyang telepono, handang tawagan ng driver upang makaalis sa nakakahiya na sitwasyon. Itinaas ni Valentina ang kanyang ulo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Marcelo ang napakalalim na sakit na halos hindi niya kayang panatilihin ang tingin. "Anong pera, Marcelo? Wala kang ipinadala kahit ano matapos mong pirmahan ng diborsyo. Nawala ka. Hinarangan mo ang numero ko, lumipat ka, at nagpadala ng mensahe sa iba na ayaw mo akong makipag-ugnayan sa'yo." Paano makapagpapadala ng suporta ang isang taong naglaho? Naramdaman ni Marcelo na parang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Umikot ang kanyang ulo at nanghina ang kanyang mga tuhod. Sigurado siyang bawat buwan, walang palya, 50,000 reais ang umaalis sa kanyang account at diretsyo sa pondong pinamamahalaan ng abogadong si Rodrigo para sa kanyang pamilya. Ang isiping maaring hindi kailanman nakarating ang pera sa kanila, na ang kanyang mga anak ay natutulog sa kalsada habang siya'y kumakain sa mga marangyang restaurant, ay nagpasuka sa kanya sa pakiramdam. Tumingin siya sa mga sanggol na nakaupo sa basang karton. Mahinang umiyak sina Nelson at Bernardo at kumirot ang kanyang puso nang mapansin niyang ang kanilang kayumangging mga mata ay eksaktong kamukha ng sa kanya nung siya'y bata pa. Ang mga sanggol, marahang sabi niya, nanginginig ang daliri habang itinuturo sila. "Valentina, 2 taon na mula nang huli akong pumunta sa bahay bago ito na ibenta." Sila ay... Hindi niya matapos ang pangungusap. Masyadong mabigat ang katotohanan upang bigkasin. Ibinaba ni Valentina ang kanyang tingin at niyakap ang sarili, na para bang nilalamig sa kalooban. "Sila ay sayo, Marcelo, sina Nelson at Bernardo. Nalaman kong buntis ako 1 buwan matapos ang huli nating gabi na magkasama. Ang gabing sinabi mong palalawakin mo ang kumpanya sa Europa at pagkatapos ay nawala ka ng walang kahit isang salita. Sinubukan kitang sabihan, pumunta ako sa opisina mo pero hinarang nila ako sa reception. Sinabi nilang iniutos mong huwag na huwag akong papasukin muli, na pera mo lang daw ang habol ko." Bawat pangungusap ay tila suntok sa kanya. Napagtanto niyang may 2 siyang anak na hindi niya kailanman nakilala. Mga batang lumaki nang hindi kilala ang kanilang ama. Nang maramdamang lumalala ang sitwasyon, pumagitna si Teresa. Hinaharangan ang kanyang paningin sa pamilya gamit ang kanyang mamahaling pabango at kumikislap na alahas. "Babe, nagsisinungaling siya. Malinaw na panloloko ito. Tingnan mo sila. Arte lang ito para makahingi ng pera sa'yo. Umalis na tayo ngayon din." Marahang itinabi siya ni Marcelo na parabang isa lamang siyang hadlang sa kanyang daraanan. Lumuhod siya sa maruming lupa, hindi pinapansin ang maruming tubig na sumisipsip sa kanyang mamahaling pantalon. Ibinaluktot niya ang sarili sa taas ni Maricel. Magulo ang blonde nitong buhok at suot ang kamisetang napakalaki para sa maliit niyang katawan. Tumingin ito sa kanya ng may kakaibang halo ng pagkilala at tahimik na sakit
na hindi dapat pasan ng isang bata. Ikaw ba ang tatay ko? Mahina niyang tanong, halos matabunan ng tunog ng humihintong bus sa malapit. Umagos ang luha sa mukha ni Marcelo. Oo anak, ako nga. Patawarin mo ako. Inabot niya ang pisngi nito, ngunit hinampas ni Lucia ang kanyang kamay palayo. Mahina ang sampal, ngunit matindi ang galit. Huwag mo siyang hawakan, masama ka. Umiyak si Mami dahil sa'yo. Nanginginig ang maliit niyang boses habang pinagtatanggol ang kapatid at mas masakit iyon kaysa anumang pisikal na tama. Lumuhod din si Valentina, pagod at hindi na kayang panatilihin ang kanyang depensa. Huwag mong sabihin yan, Lucia. Siya ang tatay ninyo. Mahina niyang sabi, bagaman kulang sa katiyakan ang kanyang tinig. Binuhat niya si Bernardo nang magsimulang umiyak ang sanggol sa gutom. Napansin ni Marcelo kung gaano kapayat ang kanyang mga braso. Nakita niya ang mga sugat sa mga binti ni Nelson, mga marka ng kagat ng insekto at ng pagtulog sa matitigas na ibabaw. Isang matinding galit sa sarili ang nag-alab sa loob niya, kasabay ng pagkadismaya sa mundong hinayaang mangyari ito. Bigla siyang tumayo at humarap kay Teresa na hawak pa rin ang telepono. Ibaba mo yan ngayon! Mababa ngunit mariin ang kanyang boses. Nag-atubili siya, nagulat, sa kadahan-dahang ibinaba ang telepono. Marcelo, hindi ka nag-iisip ng malinaw. Bahagi na siya ng nakaraan mo. Tama na, mariniyang sabi. Nakikita mo ang mga anak ko na nagugutom. Nakikita mo ang babaeng minsan kong minahal na nabubuhay sa basura. Kapag nagsalita ka pa ng isang bagay na hindi makakatulong, maaari kang umalis mag-isa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula silang mag-date 2 taon na ang nakalipas, nakaramdam si Teresa ng tunay na takot. Valentina, iwanan mo na ang lahat ng ito. Ikaw at ang mga bata, sasama kayo sa akin ngayon, sabi niya habang maingat na inaabot si Nelson. Agad siyang umatras, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi, kukuhanin nila ang mga anak ko. Sasabihin nilang hindi ako karapat-dapat. Binalaan na ako ng social services. Totoo ang takot sa kanyang tinig. Ang takot ng isang inang, halos nawala na ang lahat at ayaw nang mawala pa ang kanyang mga anak. Huminto si Marcelo. Nauunawaan niya ang kanyang takot. Alam niya kung gaano kahigpit ang sistema. Walang kukuha sa kanila mula sa iyo. Ako ang kanilang ama. May impluensya ako, pera, mga abogado. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, isa lang akong ama. Hinawakan ni Marcelo si Valentina sa magkabilang balikat, mahigpit ang kapit at agad niyang naramdaman kung gaano na ito kapayat. Halos bumaon ang mga buto nito sa ilalim ng maruming jacket na para bang halos wala nang natira sa kanya. Valentina, tingnan mo ako, sabi niya, pinipilit itong salubungin ang kanyang mga mata. Sumusumpa ako sa buhay ko, hindi ka na muling matutulog sa kalsada at hindi ka na muling magugutom. Pagkatapos nabasag ang kanyang boses, mas mahina na ngayon, halos desperado. Pero kailangan kong maniwala ka sa akin, kahit minsan lang ulit pakiusap. Mahiyain na hinila ni Maricel ang laylayan ng kanyang suite, tumingala sa kanya nang malalaki ang mga mata. Dad, kakain na ba tayo? Ang simpleng inosenteng tanong na iyon ang sumira sa huli niyang pag-aalinlangan. Binuhat ni Marcelo si Maricel, hindi pinansin ang dumi, hindi pinansin ang amoy. Niyakap ito na parabang ito ang pinakamahalagang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Oo, mahal ko, bulong niya, kakain tayo at pwede kang pumili ng kahit anong gusto mo. Pinanood ni Teresa ang lahat ng ito nang may pandidiri na parabang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Marcelo, kapag isinakay mo ang mga taong yan sa kotse mo sa leather seats na inangkat natin mula Germany, tapos na. Malamig niyang sabi, hindi ako sasakay sa parehong kotse kasama sila. Mamili ka, ako o ang sakunang ito. Bit-bit si Maricel sa isang braso at hawak ang maliit na kamay ni Lucia sa kabila. Humarap si Marcelo at tumingin kay Teresa.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Valentina, nakatayo roon habang karga ang kambal, tahimik na naghihintay na parang may hinihintay na huling hatol. 3 segundo lang ang pagitan ng katahimikan pero pakiramdam niya'y walang katapusan. Sandali, pati ang ingay ng lungsod ay tila nawala. Isang itim na luxury car ang huminto sa gilid ng kalsada. Mabilis na bumaba ang driver na si Antonio at binuksan ang pinto. Tinitigan ni Marcelo ang nagyayelong mga mata ni Teresa, saka inilipat ang tingin sa pagod na mukha ni Valentina, puno ng sakit. Ngunit may bakas pa rin ng pagmamahal. Hindi mahirap ang desisyon. Antonio, mariin niyang sabi, buksan mo ang trunk, ipasok mo roon ang mga gamit nila. Pagkatapos ay humarap siya muli kay Teresa. At Teresa, ang susi ng apartment mo ay nasa bulsa ko, pero kukunin ko na ito. Ipagpakuha mo ang mga gamit mo sa front desk bukas. Maglalakad ka. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinulungan niya si Valentina papasok sa back seat. Nagatubili ito bago umupo, nahihiya. Madudumihan ang lahat, Marcelo. Bahala na ang kotse, sagot niya. Sakay. Maingat niyang inilagay ang mga sanggol sa tabi nito at kinabit ang seatbelts nila gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Namangha ang mga bata, hinahaplos ang mga pindutan at leather panels na parabang nakapasok sila sa isang spaceship. Umakyat si Marcelo sa harapang upuan at isinara ang pinto, iniiwan si Teresa sa bangketa. Naging mahina na ang sigaw nitong galit habang umaandar ang kotse na tatakpan ng salamin. Habang umaalis sila, inilabas ni Marcelo ang telepono at tinawagan ang personal niyang abogado, si Gabriel. Gabriel, kailangan kong hanapin mo si Rodrigo ngayon na. I-freeze mo ang lahat ng account niya at kontakin mo ang Federal Police. Tumigas ang kanyang boses. Ninakaw niya ang mga anak ko. Tinapos niya ang tawag at tumingin sa rearview mirror. Tahimik na umiiyak si Valentina. Pinupunasan ang mukha ni Bernardo. Tahimik na nakaupo sina Maricel at Lucia, takot pa rin, pero sa wakas ay ligtas. Saan mo kami dadalhin? Tanong ni Valentina, may takot pa rin sa bawat salita. Sa hotel muna, sagot ni Marcelo. Kailangan ninyo ng paligo, totoong pagkain at tulog. Pagkatapos, aayusin natin ang lahat. Habang nasa biyahe, naramdaman niyang may maliit na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Si Lucia iyon, hindi siya nagsalita. Iniwan lang niya roon ang kamay niya, isang maliit at maingat na tanda ng kapayapaan. Pagdating nila sa hotel, tiningnan ng receptionist ang kanilang mga damit ng halatang nagulat, ngunit nang makilala si Marcelo, agad itong nagpilit ng propesyonal ng ngiti. Gusto ko ang presidential suite, sabi ni Marcelo nang walang pag-aalinlangan. Ang pinakamaganda ninyong available at magpadala kayo ng pagkain sa taas. Maraming pagkain, manok, kanin, beans, pasta, juice, prutas, kahit anong pinaka-nutritious sa kusina ninyo. Mabilis na nag-type ang receptionist. May presidential suite po kami sa ika-12 palapag, 4 na kwarto, malaking sala at fully equipped na kusina. Mabuti, sagot ni Marcelo. At kailangan ko ng malilinis na damit para sa 5 bata, 2 babae, 5 at 6 na taong gulang at 2 sanggol na 1 taon at kalahati. Magpadala kayo ng tao para bumili ng lahat agad. Wala akong pakialam sa gastos. Sa loob ng elevator, nakatitig ang mga babae sa paligid, puno ng pagtataka. Parang lumilipad tayo, mahina, sabi ni Lucia. Tumawa si Maricel sa unang pagkakataon. Hindi tayo lumilipad, sabi niya nang may pagmamalaki. Gamit lang to na umaakyat. Pagbukas ng pinto ng elevator, parang hindi totoo ang tahimik at marangyang hallway na parabang ibang mundo. Binuksan ni Marcelo ang pinto ng suite at binuksan ang mga ilaw. Napakalaki ng lugar, maliwanag na puting mga sofa, isang napakalaking telebisyon at matataas na bintanang nagpapakita ng mga ilaw ng syudad sa ibaba.
Maingat na hinawakan ni Valentina ang sofa, halos takot na baka bigla itong mawala. Parang panaginip, bulong niya. Tumakbo agad si Maricel papunta sa banyo. Ma'am, tingnan mo kung gaano kalaki ang shower. Kasya tayong lahat. Lumapit si Lucia sa bintana, idinikit ang mukha sa salamin. Ang taas natin, sabi niya, ang liit ng lahat doon. Maingat na inilapag ni Marcelo ang kambal sa malambot na karpet. Hayaan mo silang mag-relax, sabi niya kay Valentina. May laundry ang hotel, lilinisin natin lahat. Sa wakas, humarap si Valentina sa kanya, nanginginig ang boses. Bakit mo ginagawa ito? Pagkatapos ng napakaraming taon, bakit ngayon? Dahil tanga ako, amin ni Marcelo. Inabot ako ng 6 na taon bago magising. At dahil pamilya ko kayo. May kumatok sa pinto, isang staff na nagtutulak ng mga cart na puno ng pagkain. Agad na kumalat sa buong kwarto ang amoy ng inihaw na manok. Lumapit sina Maricel at Lucia. Malalaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang gulat. Lahat ng ito para sa amin, tanong ni Maricel, halos hindi matanggap. Lahat, sagot ni Marcelo. Kumain kayo hanggat gusto ninyo. Umupo ang mga babae sa sahig at agad kumuha ng manok gamit ang mga kamay, mabilis na kumakain. Sinubukan silang pigilan ni Valentina. Dahan-dahan girls, magkakasakit kayo. Pero kahit siya, hindi maitago ang gutom sa kanyang mga mata. Naghanda si Marcelo ng plato para sa kanya at inabot ito. Kumain ka, Valentina. Mas kailangan mo to kaysa sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, pinuno ni Marcelo ang bathtub para sa mga babae. Napuno ito ng mainit na tubig at umangat ang makapal na puting bula sa ibabaw. Unang umakyat si Maricel na pasigaw sa tuwa. Mainit! Lucia, tara! Tawag niya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, naglaro ang 2 bata sa malinis na tubig. Tumatawa at nagtatawanan habang naghahagisan ng bula na parang normal na mga bata. Nanood si Valentina sa pintuan, tahimik na umiiyak. Hinding-hindi ko na ibigay sa kanila to, bulong niya. Sinubukan ko, Marcelo. Sumusumpa ako, sinubukan ko. Lumapit si Marcelo at marahang inilagay ang kamay sa balikat niya. Alam kong sinubukan mo, sabi niya, at wala kang kasalanan dito. Ako ang may kasalanan. Habang naliligo pa ang mga babae, hinugasan ni Marcelo ang kambal sa lababo ng banyo. Umiiyak si Nelson sa una, natatakot sa tubig, pero unti-unting kumalma. Tumawa naman si Bernardo at masayang nagtilamsik, hinahampas ang tubig gamit ang maliliit niyang kamay. Kamagang kamukha nila kung paano kanong sanggol ka, mahina sabi ni Valentina. May litrato ang nanay mo sa edad na yan. 1 taon at kalahati ng buhay nila ang namiss ko, mabigat na sabi ni Marcelo. At hindi ko na maibabalik ang panahong iyon. Hinding-hindi mo na maibabalik, tapat na sagot ni Valentina. Pero pwede mong simulan kung ano ang susunod. Pagkatapos malinis at mabihisan ng bagong damit ang lahat, nagkalat ang mga bata sa buong suite. Inexplore ni na Maricel at Lucia ang mga kwarto, paulit-ulit na tumatalon sa malalambot na kama. Gumapang ang kambal sa karpet, namamangha sa bagong pakiramdam sa ilalim ng kanilang mga kamay. Umupo si Marcelo sa sofa, lubos na ubos ang emosyon. Umupo si Valentina sa tabi niya pero may maingat na distansya na para bang natatakot pa rin siyang magtiwala sa sandaling ito. Anong mangyayari bukas? Mahina niyang tanong. Bukas mag-aayos ako ng apartment, mga paaralan, mga doktor. Lahat, sabi ni Marcelo. Sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng ligtas at marangal na buhay. Tumingin si Valentina ng diretso sa kanya, matigas ang ekspresyon, at pagkatapos, mawawala ka na naman ba kapag napagod ka ng magpanggap na ama? Masakit ang tanong pero makatarungan. Hindi ako mawawala, mariin niyang sagot. Ipinapangako ko. Pumasok si Maricel sa sala, suot ang napakalaking puting robe na halos sumasayad sa sahig.
Dad, ang lambot ng kama, sabi niya. Parang ulap, sagot ni Marcelo, may pagod ng ngiti. Kaya i-enjoy mo. Matulog ka ng mabuti ngayong gabi. Nag-atubili si Maricel at halatang lumabas ang insekuridad niya. Dito ka ba matutulog? Mahina niyang tanong. Nasa kwarto lang ako sa tabi, pagtiyak ni Marcelo. Kapag kailangan mo ako, tawagin mo lang. Pangako mo hindi ka alis sa kalagitnaan ng gabi? Tanong ni Maricel, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ipinapangako ko, marahang sagot ni Marcelo. Pagkagising mo, nandito pa rin ako. Pumasok din si Lucia sa silid. Mas maingat at mas bantay ang ekspresyon. At paano namin malalaman na totoo ang sinasabi mo? Hamon niya. Lumuhod si Marcelo para mapantay siya sa taas nito. Hindi ninyo alam, tapat niyang amin. Sinira ko ang tiwala ninyo, dinurog ko, pero gugugulin ko ang buong buhay ko para subukang mabawi iyon. Bumalik ang mga bata sa kwarto. Dahan-dahang tumayo si Valentina. Sasamahan ko sila hanggang makatulog. Nagdala ang hotel ng crib para sa mga sanggol. May kailangan ka pa ba? Sa ngayon, katahimikan lang, sabi niya habang hinihimas ang sentido. Magulo ang isip ko. Kapag kailangan mo ako, tawagin mo lang. Huminto siya sa may pinto bago pumasok. Marcelo, salamat para sa araw na to sa pagharap mo sa paraan na ginawa mo. Pero huwag mong isipin na nabubura nito ang 6 na taon mong pagkawala. Alam ko, sagot niya, kahit 1,000 araw na ganito, hindi mabubura ang ginawa ko. Pero kahit papaano, simula ito. Nang mag-isa na siya sa sala, tinawagan niya ulit si Gabriel. Nahanap mo na ba si Rodrigo? Oo, nasa Miami siya, paliwanag ni Gabriel. Inilipat niya ang pera sa mga offshore account. Mahihirapan tayong mabawi. Wala akong pakialam kung gaano kahirap, malamig na sabi ni Marcelo. Gusto ko siyang maaresto at gusto ko maibalik ang bawat sentimo. Tinapos niya ang tawag at lumapit sa bintana. Sa ibaba, kumikislap ang lungsod, walang pakialam sa personal na trahedya. Tuloy ang buhay, hindi humihinto para sa sakit ng sinuman. Naalala niya kung ilang beses na siyang dumaan sa parehong kalyeng nakita niya si Valentina. Ilang beses niyang tinalikuran ang mga pamilyang walang tirahan nang hindi man lang tinitingnan ang mga mukha nila. May mahinang iyak na pumutol sa kanyang pag-iisip. Galing iyon sa kwarto ng mga bata. Agad siyang naglakad papunta roon. Gising si Nelson, mahinang umiiyak sa crib. Maingat siyang binuhat ni Marcelo at marahang inugoy. Ayos lang anak ko, bulong niya. Magiging okay na ang lahat ngayon. Unti-unting kumalma ang sanggol at ipinatong ang maliit na ulo sa balikat ni Marcelo. Sa unang pagkakataon, karga ni Marcelo ang kanyang anak ng payapa. Nararamdaman ang init ng katawan nito, ang malinis na amoy ng sabon sa balat, ang banayad na ritmo ng paghinga. Muling umagos ang luha sa kanyang mukha. Pasensya na't wala ako simula pa lang, bulong niya. Simula ngayon, hindi na ako mamimiss kahit isang sandali. Nakatulog si Nelson sa kanyang mga bisig. Maingat niyang ibinalik ito sa crib. Gising pa si Valentina nakatingin mula sa kama. Magaling ka pa rin sa kanila kapag sanggol, mahina niyang sabi. Bago ka umalis. Tanga ako, sagot niya. Nasa akin na ang lahat, pero itinapon ko dahil inakala kong mas mahalaga ang pagiging independent. At naging mahalaga ba? Tanong niya. Hindi. Ang kalayaang walang kahulugan ay isa lang ding anyo ng pag-iisa. 6 na taon akong akala ko malaya ako, pero hungkag ako. Ngayon, nang makita ko ulit ang mga anak ko, saka ko lang naramdaman na buo ako. Umupo si Valentina ng mas tuwid. Huwag mong gawing romantiko ito. Matigas niyang sabi. Hindi ka gigising bukas at biglang magiging perpektong ama. Mahirap ito. Susubukin ka nila. Pagdududahan ka nila. Naiintindihan ko, sagot niya. At tanggap ko yon. Deserve ko ang galit nila. Hindi ito tungkol sa deserve mo, itinuwid niya. Tungkol ito sa pagharap, araw-araw, nang hindi nawawala.
Gumalaw si Maricel sa pagtulog, marahang bumubulong. Tumayo si Valentina at inayos ang kumot sa ibabaw nito. Halos gabi-gabi siyang may bangungot, paliwanag niya. Pinapanaginipan niyang may kumukuha sa atin. Ano ang pinakakinatatakutan niya? Mahina niyang tanong. Mahihiwalay, mawawala ang mga taong mahal niya, gigising at malalaman na kasinungalingan lang pala ang lahat. Bumigat ang dibdib ni Marcelo. Ako ang dahilan ng takot na yon. Marami kang dahilan, tapat na sabi ni Valentina, pero ngayon may pagkakataon kang ayusin. Umalis siya sa kwarto para makapagpahinga sila. Pagbalik sa sala, binuksan niya ang laptop at nagsimulang maghanap ng mga apartment, paaralan at pediatrician. Nagsulat siya ng mga notes, nagkumpara ng mga neighborhood, nagkwenta ng gastos at gumawa ng detalyadong plano. Nagtrabaho siya hanggang 3:00 ng madaling araw. Inaayos ang bawat aspeto ng kinabukasang balak niyang itayo para sa kanila. Nang sa wakas, humiga siya, ayaw dumating ng antok. Paulit-ulit sa isip niya ang larawan ni na Valentina at ng mga bata nakaupo sa bangketa. Naalala niya kung gaano siya kadalas magreklamo sa maliliit na abala. Kung gaano karami ang pera niyang sinayang sa mga bagay na walang saysay. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, tumigil na siyang subukang matulog. Naligo siya, nagbihis ng tahimik at pumasok sa kusina ng suite para magtimpla ng kape. Pagkagising ni Maricel at paglabas sa sala, nakita niya si Marcelo roon. "Nagstay ka," sabi niya may pagtataka. "Sinabi ko sa'yo," sagot niya. "Maraming tao ang nagsasabi niyan," mahina niyang sabi. "Tapos hindi naman." "Hindi ako maraming tao," sagot niya. "Ako ang tatay mo." Dahan-dahan siyang lumapit at yumakap sa baywang niya. Hindi ito mahigpit na yakap. Maingat, parang sinusubukan niya kung ligtas ba. Nagising si Lucia, hindi nagtagal at maingat silang pinanood. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. "Nagtitimpla ng kape. Gusto mo?" Umupo siya sa mesa nang hindi sumasagot. Naglagay si Marcelo ng plato sa harap niya. Tahimik siyang kumain pero hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pumasok si Valentina, nakarga ang kambal, parehong umiiyak sa gutom. "Ako na ang maghahanda ng gatas nila," agad alok ni Marcelo. "Alam mo ba paano?" tanong niya. "Hindi," amin niya, "pero matututo ako." Maingat niyang sinunod ang mga tagubilin ni Valentina, inihanda ang bote at sinuri ang init sa pulso bago ibigay sa mga sanggol. Umupo siya, nakarga si Nelson at dahan-dahang pinainom. Kinapit ng sanggol ang munting kamay sa daliri ni Marcelo habang umiinom, isang maliit na kilos na napakalaki ng dating. Pinainom ni Valentina si Bernardo habang binabantayan si Marcelo. "Nag-e-effort ka," sabi niya. "Mas higit ito sa ginawa ko sa loob ng 6 na taon," sagot niya. "Hindi pa rin sapat. Alam ko, pero dito ako magsisimula." Pagkatapos ng almusal, nagsimulang tumawag si Marcelo. Kinuntak niya ang isang pinagkakatiwalaang real estate agency at hiniling na i-reserve ang ilang apartment sa ligtas na mga neighborhood. Tumawag siya sa mga private school para mag-ayos ng mga visit. Tumawag siya sa isang respetadong pediatrician at ipinaliwanag ang agarang sitwasyon. Nakinig si Valentina sa lahat. Pilit pang inaabot ng isip kung gaano kabilis nagbabago ang buhay nila. "Masyado kang mabilis," sabi niya sa wakas. "Halos hindi ko masabayan." 6 na taon ang nawala sa akin, sagot niya. "Ayokong magsayang pa ng isang araw. Pero kailangan natin ng oras mag-adjust. Kailangan ng mga bata ng stability." Huminto siya at tumingin sa kanya ng mabuti. "Tama ka," sabi niya. "Sinusubukan kong ayusin lahat ng sabay-sabay. Ang pinakakailangan natin ay consistency," paliwanag niya. "Routine, para alam nating bukas, ligtas at predictable." Tumango si Marcelo at huminga ng malalim. "Sige, ngayon bibisita lang tayo sa ilang apartment. Ikaw ang pipili kung alin ang tama sa pakiramdam. Bukas saka natin iisipin ang mga school."
Tumango si Valentina, halatang gumaan ang loob dahil nakikinig siya. Salamat sa pakikinig. Nakatambay ang mga babae sa malaking sofa, nanonood ng cartoons sa napakalaking telebisyon, nabibighani sa matingkad na kulay at linaw ng larawan. Gumagapang ang kambal sa malambot na karpet, naglalaro sa mga laruan na ibinigay ng staff ng hotel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, kalmado ang pakiramdam ng paligid. Pinanood sila ni Marcelo, inaalala ang tunog ng kanilang tawa at ang payapang katahimikan sa kwarto. Gagawin kong gumana to, mahina niyang sabi kay Valentina. Tumingin si Valentina sa kanya na may halong pag-asa at pagdududa. Sana nga, sagot niya, dahil kapag sinaktan mo sila ulit, hindi na kita mapapatawad. Tumunog yung telepono niya. Si Gabriel iyon. Marcelo, na-freeze ko na ang mga account ni Rodrigo, sabi ng abogado. Sinusubukan na niyang umalis ng bansa, pero may iba ka pang dapat malaman. Ano yon? Tanong ni Marcelo, ramdam ang pagtaas ng tensyon. Nakakita ako ng mga email na palitan nila ni Teresa, pagpapatuloy ni Gabriel. Alam niya ang embezzlement. Parang nawala ang sahig sa ilalim ng paa ni Marcelo. Kasabwat si Teresa? Oo, pagkumpirma ni Gabriel. Nagkaroon ng relasyon si Teresa at si Rodrigo, pagpapatuloy ni Gabriel. Buong plano nila na nakawin ang pinakamaraming pera hanggat maaari bago mo matuklasan ang totoo. Tinapos ni Marcelo ang tawag at dahan-dahang naupo, lubos na nayayanig. Napansin agad ni Valentina ang ekspresyon niya. Anong nangyari? Tanong niya. Si Teresa, mabigat niyang sagot. Kasabwat siya sa pagnanakaw. Hindi man lang nagulat si Valentina. Alam ko, nang peke siya, malamig niyang sabi. Lumapit si Maricel at marahang hinila ang manggas niya. Dad, kailan tayo pupunta sa mga bahay? Mamaya-maya lang, mahal ko. Sagot ni Marcelo, pilit na ngumiti ng kalmado. Isinuot ng mga babae ang bago nilang damit. Medyo malalaki pa pero malinis, malambot at mabango. Maingat na sinuklay ni Valentina ang buhok nila, banayad at maingat ang mga kamay. Ang ganda ninyo, pulong niya na pupuno ng emosyon ng mga mata. Tinawagan ni Marcelo ang driver at maya-maya'y sabay-sabay silang bumaba. Sa loob ng elevator, inabot ni Lucia ang kamay ni Marcelo sa unang pagkakataon. Maliit na kilos yun pero napakalaki ng kahulugan. Nagsisimula na siyang magtiwala. Ang unang apartment ay napakalaki, may 4 na kwarto at malaking balkonahe. Nagtatakbuhan ng mga bata sa bawat silid. Tumatawa at sumisigaw na parabang hindi sila makapaniwalang totoo ito. Sakin to! Sigaw ni Maricel. Hindi sakin! Kontra ni Lucia. Nagtawanan sila at sa unang pagkakataon, tila gumagaan ang bigat ng mga nakaraang buwan. Pumasok si Valentina sa kusina, namamangha sa modernong kagamitan at sa lawak ng espasyo. Tumingin siya sa malawak na sala na parang natatakot hawakan ang anuman. Masyadong malaki, mahina niyang sabi. Hindi natin kailangan ng ganito. Deserve mo ang lahat ng to, sagot ni Marcelo, at higit pa. 3 pa ang binisita nilang apartment. Sa huli, isang penthouse na tanaw ang parke. Lubos na nainganyo ang mga bata. Dito na tayo, ma'am, pakiusap ni Maricel. Kita ang mga puno. Humarap si Valentina kay Marcelo, tensyonado ang boses. Masyadong mahal. Walang masyadong mahal para sa inyo, mariin niyang sagot. Kung gusto ito ng mga bata, ito ang kukunin natin. Agad siyang pumirma ng kontrata at nagbayad ng 6 na buwang advance nang walang pag-aalinlangan. Pagbalik nila sa hotel, pagod ang mga bata pero mas maliwanag ang kanilang mga mukha. Titira na tayo sa totoong bahay, bulong ni Lucia na parang natatakot maglaho ang mga salita. Oo, marahang sagot ni Marcelo. Totoong bahay, may sarili kayong mga kwarto at kama. Yumakap si Maricel sa kanya. Salamat, Dad. Ang 2 simpleng salitang iyon ang tuluyang bumasag sa natitira niyang depensa. Tahimik silang pinanood ni Valentina, nahahati sa galit na dala pa rin niya at sa pag-asang hindi niya kayang pigilan.
"Marcelo, kailangan kitang makausap," sabi niya. Tumango siya at lumabas sila sa balkonahe ng suite. Iniwan ang mga batang nanonood ng telebisyon. Malamig at matalim ang hangin sa gabi. Humaharap si Valentina sa kanya, matatag ang ekspresyon. "Bago pa tayo magpatuloy, bago pa tayo umusad, titingnan mo ako sa mata at sasagutin ang tanong na dala ko sa loob ng maraming taon." Nakatitig siya ng diretsyo, parang talim ang mga mata. Sa mababang boses na puno ng mga taong pagtitiis, sinabi niya ang pangungusap na matagal na niyang iniiwasan. "Gusto kong malaman ang eksaktong sandali na napagdesisyunan mong mas mahalaga ang kalayaan mo kaysa sa pamilya natin, at bukas sasagutin mo ako nakatingin sa mata ko. Walang kasinungalingan, Marcelo." Parang nawalan ng hangin si Marcelo. Mahigpit niyang hinawakan ang railing, pumuti ang mga buko ng daliri. "Martes iyon ng Marso," simula niya, nanginginig pero malinaw ang boses. Tumingin siya sa ilaw ng lungsod, hindi sa mga mata nito. "Nasa kusina ka, pinapakain si Lucia." Umiiyak si Maricel dahil nabasag ang manika niya, at kakauwi ko lang matapos magsara ng $1,000,000 na deal. "Inaasahan kong tahimik ang bahay," pagpapatuloy niya. "Gusto ko ng katahimikan, inumin, papuri." Pero ingay ang bumungad sa akin, amoy ng panis na gatas at panibagong listahan ng mga bagay na kailangan ako. Sa sandaling iyon, tiningnan kita at hindi ko nakita ang pamilya ko. Nakita ko ang pabigat, parang angkla na humihila sa akin pababa. Tahimik na nakinig si Valentina, umaagos ang luha, hindi dahil naaawa siya, kundi dahil sa wakas, walang palusot ang katotohanan. Doon mismo, sa karpet kung saan naglalaro si Maricel, napagdesisyonan kong mas mahalaga ang kalayaan ko kaysa sa luha ng anak ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na sapat na ang pera, na mapapalitan ng pera ang presensya ko. Tanggap ako ng tanggap ng mga biyahe, gumawa ng peking meeting, at habang umiiwas ako, lalo kitang sinisi kahit ako naman ang makasarili at takot sa responsibilidad. "At kailan mo nalaman na hindi dumarating ang pera?" Matalim na tanong ni Valentina. "Kailan mo nalaman na naghihirap kami?" Pumikit si Marcelo. 3 buwan na ang nakalipas, amin niya. "May nakita ang accountant ko. Doon namin nadiskubre na ninanakaw ni Rodrigo ang pera mula pa sa unang buwan, at kasabwat si Teresa. Alam niyang ninanakawan kayo. Hinikayat niya akong huwag mag-alala." Napatras si Valentina, halo ang pagkasuklam at gulat. "Alam mo na 3 buwan na at wala kang ginawa?" "3 buwan, Marcelo," sigaw niya. "Habang natutulog kami sa ulan, nagkasakit ang mga bata, nanghihingi ako ng pagkain." Hindi siya nagtanggol. "Tama ka," mahina niyang sabi. "Alam ko at binalewala ko. Dahil kung haharapin ko yon, haaminin kong bigo ako. Pero ngayong araw, nang makita kita sa kalsada, may nabasag sa loob ko. Parang nagising ako matapos ang 6 na taon." Lumapit si Valentina at tumabi sa kanya, kapwa nakatingin sa lungsod. "At least sinabi mo ang totoo," bulong niya. "Hindi dumating ang pera, pero kahit dumating pa, hindi nito mapupunan ang butas sa puso ni Maricel. 1 taon siyang naghintay sa iyo gabi-gabi," dagdag niya. Pagkatapos, tumigil siya. Isinara niya ang puso niya. Humarap si Marcelo, namumula ang mata. "Gugugulin ko ang buong buhay ko para muling palambutin iyon." Matagal na katahimikan. "May pagkakataon ka," maingat niyang sabi. "Pero tandaan mo, ang tiwala ay parang basag na salamin. Maibabalik mo, pero makikita pa rin ang bitak. Kapag pumalya ka ulit, kahit 5 minutong huli ka, babalik ang takot." "Traumatized kami, Marcelo, lahat kami." Tumango siya. "Magiging pinakapuntual akong tao sa mundo," pangako niya. "Hindi kayo magdududa." Pagbalik nila sa loob, tulog na ang mga bata sa sofa, magkakadikit na parang mga tuta. Maingat na binuhat ni Marcelo si Maricel. Kinuha ni Valentina si Lucia. Isa-isa nilang inilagay sa kama ang mga babae, saka ang kambal sa maliliit na crib.
Nang tuluyang tumahimik ang suite, umupo si Marcelo sa armchair, nakatitig sa pintuan ng kwarto. Parang gwardya, parang sundalong tumatangging iwan ng pwesto. Mabagal ang gabi, pero sumikat ang araw. Napuno ng liwanag ang suite, mga laruan, bagong damit, bakas ng totoong buhay. Maagang nagising ang mga bata. Naunang lumabas si Maricel, kinukusot ang mga mata. Nang makita ni Maricel si Marcelo na nakaupo pa rin sa armchair, suot pa ang parehong damit noong nakaraang araw, ngumiti siya nang mahiyain, isang ngiting mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng perang kinita niya sa buong buhay niya. "Nagstay ka," mahina niyang sabi, na para bang nakasaksi siya ng isang imposibleng himala. "Sinabi ko sa'yo," sagot niya, paos ang boses sa damdamin. Ang almusal ay naging magulo pero kakaibang maganda. Napatapon ni Nelson ng juice sa mamahaling puting karpet. Umiyak si Bernardo dahil gusto niyang magpakarga. Nagreklamo si Lucia na matigas ang tinapay. Pero hinarap ni Marcelo ang lahat ng may kalmadong pasensya na hindi niya alam na mayroon siya. Nilinis niya ang juice nang walang kahit isang reklamo. Kinuha niya ang umiiyak na sanggol at marahang inugoy. Pinalitan niya ang tinapay ng mas malambot at ginawa niya ang lahat ng iyon na may mainit ng ngiti sa mukha. Pagkatapos ay paulit-ulit na tumunog ang telepono niya. Si Gabriel yun at halatang apurahan ng boses. "Marcelo, inaresto ng Federal Police si Rodrigo sa Guarulhos Airport. May dala siyang pekeng pasaporte at 3 maleta na puno ng pera." Huminto sandali si Gabriel, saka nagdagdag ng mas mabigat na balita. At si Teresa ay na-detain sa apartment niya. Sinusubukan niyang sirain ang mga dokumento pero naabutan namin siya at nasamsam ang lahat. Parang may malaking batong na alis sa dibdib ni Marcelo. "Gaano sila katagal makukulong?" tanong niya. "Si Rodrigo ay haharap sa mabigat na sentensya," paliwanag ni Gabriel. "Criminal conspiracy, fraud, money laundering. Si Teresa ay kakasuhan din at malakas ang ebidensya laban sa kanya. Mga email transfers, financial trail, lahat nagpapatunay na lubos siyang kasabwat. Mababawi natin ang malaking bahagi ng pera," dagdag niya, "pero maaaring tumagal ng ilang buwan bago i-release ng korte ang mga na-freeze na pondo." Binaba ni Marcelo ang tawag at tumingin kay Valentina na maingat na pinupunasan ng bibig ni Bernardo. "Naaresto na sila," sabi niya, "si Rodrigo at si Teresa." Tapos na ito. Napahinto si Valentina, hawak ang kutsara sa ere. "Hindi na nila tayo hahabulin?" mahina niyang tanong. "Kailanman hindi na," sagot niya. "Nakaaresto sila at matagal silang makukulong." Pagkalipas ng 2 araw, lumipat sila sa penthouse. Parang panaginip ang proseso dahil wala silang lumang muebles na dadalhin. Halos wala silang pag-aari maliban sa bagong damit, mga pangunahing gamit at ilang bagong laruan. Maluwang ang apartment, puno ng sikat ng araw. Mula sa malalaking bintana, tanaw ang parke na tila walang katapusan. Tumakbo si Maricel sa mahabang hallway, sumisigaw para marinig ang echo. "May echo, Dad! Pakinggan mo!" Tumawa si Marcelo habang buhat ang mabibigat na grocery bag gamit ang mga kalamnan na matagal niyang hindi nagamit. "May echo kasi wala pang laman, mahal ko," sabi niya, "pero pupunuin natin ito ng buhay." Napakahirap ng unang linggo para sa lahat. Mabilis na natutunan ni Marcelo na ang pagiging ama ng 5 anak ay hindi weekend hobby. Ito ay tuloy-tuloy na trabaho. Pisikal, emosyonal, 24 na oras. Natuto siyang magpalit ng diaper ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Natutunan niyang makilala ang pagkakaiba ng iyak ng kambal kapag gutom at kapag inaantok. Natuto siyang itrintas ang buhok ni Lucia kahit hindi pantay at baluktot ang resulta. Si Valentina naman ay nahirapan sa ibang paraan. Hindi siya madaling naka-adjust sa biglang seguridad. Paulit-ulit niyang pinupuno ang mga kabinet, takot na baka maubusan na naman ng pagkain.
Nagigising siya sa gabi para siguraduhing nakakandado ang mga pinto. Hindi niya matigilan ang pag-iisip tungkol sa pera. Sa supermarket, kinu-question niya ang bawat presyo na para bang nagbibilang pa rin siya ng barya sa palad. Sa aisle ng refrigerated section, pinanood ni Marcelo siyang paulit-ulit na ihambing ang mga brand ng yogurt. Valentina, kunin mo ang gusto nila, git niya. Hindi ang pinakamura. Doble ang presyo, sagot niya. Makakatipid tayo sa ganito. May sobra pa tayo, mariing sabi ni Marcelo. Kailangan nila ng calcium, vitamina. Lahat ng ipinagkait sa kanila, kunin mo ang pinakamaganda. Nanginginig ang kamay ni Valentina habang inilalagay ang mas mahal na yogurt sa cart na parang inaasahan pa rin niyang ma-decline ang card sa checkout. Pero pumasok ang bayad nang walang problema, napuno ang pantry nila. Ang medical appointment ang naging pinakamabigat at pinaka-revealing na sandali. Tahimik na sinuri ni Dr. Marcelo, isang veteranong pediatrician na may uban at seryosong mukha, ang mga bata. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang ekspresyon niya. Pagkatapos ng 2 oras na pagsusuri, umupo siya sa tapat nila at dahan-dahang tinanggal ang salamin. Magsasalita ako ng tapat, sabi niya. Napakaseryoso ng sitwasyon. Si Nelson ay may matinding anemia at delay sa motor development dahil sa kakulangan sa nutrisyon at stimulation. Si Bernardo ay may skin infection na nangangailangan ng malakas na antibiotics. Si Maricel at Lucia ay malayo sa tamang timbang at may mapanganib na kakulangan sa mahahalagang bitamina. At mahina ang immune system nilang lahat. Ang simpleng sipon ay maaring maging pneumonia. Parang suntok bawat salita. Ano ang kailangan naming gawin? Agad na tanong ni Marcelo. Sabihin mo at gagawin ko. Gagastos ako ng kahit magkano. Mahigpit na vitamin supplements, sagot ng doktor. Kontroladong nutrisyon. Araw-araw na sikat ng araw. Malinis na routine at higit sa lahat, oras. Makakabawi ang katawan ng bata, dagdag niya, pero kailangan ng masinsinang pag-aalaga sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Walang daycare para sa kambal muna. At kailangan din ng psychological support ang mga babae. Umalis silang may hawak na mahabang reseta at listahan ng mga tagubilin. Sa botika agad binili ni Marcelo ang lahat. Halos 3,000 reais ang ginastos niya. Pag-uwi, gumawa siya ng detalyadong schedule at idinikit sa refrigerator, oras ng gamot, pagkain, routine. Ako ang bahala sa umaga at gabi, sabi niya kay Valentina. Ikaw sa hapon. Hindi mo kailangang gawin ito, protesta ni Valentina. May kumpanya kang pinapatakbo. May mga manager ang kumpanya, sagot niya. Pero ang mga anak ko iisa lang ang ama at 6 na taon siyang wala. At mag-work from home ako, dagdag niya. Magse-set up ako ng opisina dito. At tinupad niya yon. Sa mga sumunod na linggo, umiikot ang buong routine sa paggaling ng mga bata. Dumadalo siya sa meetings habang karga si Nelson. Humihinto sa negosasyon para sa gamot ni Bernardo. Lumalabas sa presentation para ihatid si Lucia sa therapy. Nagagalit ang mga business partner niya. Pero kalmado siyang sumasagot na ngayon lang siya tunay na nakatuon sa tamang prioridad. Unti-unting may mga himala, namumula ang pisngi ng kambal. Tumaba si Maricel, mas madalas nang tumawa si Lucia, pero hindi perpektong fairy tale ang lahat. Isang maaraw na hapon, biglang lumitaw si Teresa sa lobby ng building, parang multo ng nakaraan. Nakapiyansa siya pansamantala habang hinihintay ang paglilitis. Tumawag ang doorman sa intercom, kinakabahan, sinasabing nasa baba si Teresa, sumisigaw at iginigiit na makausap si Marcelo. Sumabog ang galit sa loob niya. Huwag ninyo siyang paakyatin, utos niya. Kapag nag-iskandalo, tawagin ang pulis, bababa ako. Mahigpit na hinawakan ni Valentina ang braso niya. Huwag kang bumaba, babala niya. Gusto ka lang niyang ma-provoke.
Kailangan ko itong tapusin, sagot niya. Kailangan niyang maintindihan na tapos na. Wala na kami at hindi na siya lalapit sa pamilya ko. Sumakay siya ng elevator pababa. Sa marangyang labi, nakita niya si Teresa. Maayos ang damit, mamahalin ang suot, pero ang mukha niya ay pagod at galit. Mukha ng taong nawalan ng lahat. Nang makita ni Teresa si Marcelo na lumabas sa elevator, bigla siyang sumugod papalapit, parang sugatang hayop na wala nang mawawala. Sinira mo ang buhay ko, Marcelo, sigaw niya. Na-freeze ang lahat ng account ko. Hindi ko man lang mabayaran ang mamahalin kong mga abogado. Kailangan mo akong tulungan sa pera. Biktima rin ako. Niloko ako ni Rodrigo tulad ng panluloko niya sa'yo. Huminto si Marcelo, mga 2 metro ang layo sa kanya. Malamig ang mukha niya, walang emosyon, halos nakakatakot. Hindi ka naging biktima ng kahit ano, Teresa, kalmado niyang sabi. Nabasa ko ang bawat email niyo ni Rodrigo. Pinlano mo ang bawat pag-withdraw. Ikaw ang nagmungkahi ng bawat panlilinlang. Ikaw pa ang nagsabi sa kanya na iwan sa kalsada ang pamilya ko para wala akong dagdag gastos. Tumalim ang boses niya. Hindi ka inosente, isa kang halimaw na nagpapanggap na tao. Umiling si Teresa desperado. Ginawa ko yun para sa atin, giit niya. Para sa kinabukasan natin na walang hadlang. Walang tayo, malamig na sagot ni Marcelo. Wala kailanman, walang totoo sa pagitan natin. Mahal mo ang pera ko at ang pangalan ko, hindi ako. Bahagya siyang yumuko. Dumilim ang tingin. Ngayon, umalis ka na rito bago ko masira ang pangako kong hindi kailanman mananakit ng babae. Nabaluktot ang mukha ni Teresa sa galit. Pagsisisihan mo to, dura niya. Hindi marunong umasta sa lipunan ang pulubi na yan. Ipahiya ka niya sa publiko. Lumapit si Marcelo at bumaba ang boses niya sa mas delikado kaysa sa narinig ni Teresa kailanman. Yung babaeng yon, pinalaki ang 5 anak mag-isa sa impyerno habang ninanakaw mo ang gatas sa mismong bibig nila. Dahan-dahan niyang sabi, mas may dangal siya sa maliit niyang daliri kaysa sa buong katawan mo. At kung lalapit ka pa sa pamilya ko, pagpapatuloy niya, gagastusin ko ang bawat sentimo na pag-aari ko para siguraduhing mabulok ka sa kulungan habang buhay. Napaatras si Teresa, nagulat sa tingin ni Marcelo. Sa unang pagkakataon, naintindihan niyang wala na siyang kapangyarihan sa kanya. Galit at napahiya, nagdabog siyang lumabas ng gusali, sumisigaw ng mga insulto at nagbabanta ng mga demanda na hindi naman niya kayang bayaran. Umakyat ulit si Marcelo sa elevator, nanginginig pa rin ang katawan sa adrenaline. Pagpasok niya sa penthouse, naghihintay si Valentina sa pinto. Kitang-kita ang takot sa mukha. Umalis ba siya? Tanong niya. Oo, sagot niya, at hindi na siya babalik. Niyakap siya ni Valentina ng mahigpit, isang yakap na desperado at puno ng ginhawa. Salamat, bulong niya, sa pagtatanggol sa amin, sa pagpili sa amin. Palagi ko kayong pipiliin, sagot ni Marcelo. Hanggang sa huling araw ng buhay ko. Unti-unti, nagsimulang maging matatag at mas malusog ang buhay nila. Na-enroll ang mga babae sa isang mahusay na bilingual school malapit sa bagong bahay. At ang unang araw ay parang makasaysayang sandali para sa pamilya. Isinuot ni Maricel ang uniforme ng may pagmamalaki, umiikot sa harap ng salamin na parang prinsesa. Pero si Lucia, napaiyak, natigilan siya sa takot, nanginginig sa pangambang iwan sa hindi pamilyar na lugar. Lumuhod si Marcelo sa harap niya at marahang hinawakan ang basang pisngi nito. Mahal ko, mahina niyang sabi, nasa gate ako pag tumunog ang bell ng uwian. Sumusumpa ako. Hindi ako magpapadala ng driver. Hindi ako magpapadala ng yaya. Ako mismo ang nandun, naghihintay sa'yo. Mas lalo pang humagulgol si Lucia. At paano kung makalimutan mo ako? Tanong niya. 5 alarm ang sinet ko sa phone? Mabilis niyang sagot. At nandun din si Mommy. Hindi ka na muling makakalimutan.
Naglakad sila sa hallway papunta sa pintuan ng classroom, napapalibutan ng masasayang bata at abalang magulang. Kumapit si Lucia sa binti ni Marcelo, nagpapanik nang subukan siyang akayin ng guro papasok. Magalang na humingi ng permiso si Marcelo at pumasok sa silid-aralan. Umupo siya sa isang maliit na pink na plastik na upuan, halatang hindi bagay sa mamahalin niyang suot. "Dito muna ako hanggang maging ligtas ang pakiramdam mo," sabi niya, at ginawa niya talaga. Buong umaga siyang nanatili sa kindergarten, sumasagot ng mga urgent email sa phone habang kumakanta ang mga bata, nagkukulay at naglalaro. Tuwing ilang minuto, tumitingin si Lucia sa kanya para siguraduhing nandun pa siya. Unti-unting kumalma ang paghinga niya, lumuwag ang balikat. Sa recess, sa wakas, binitawan niya si Marcelo at nakipaglaro sa isang batang kulot ang buhok. Eksaktong 5:00 ng hapon, nagbukas ang gate ng paaralan. Nandun sina Marcelo at Valentina na sa unang hanay ng mga magulang. Eksaktong gaya ng pangako. Nang makita sila ni Lucia, lumiwanag ang mukha niya sa purong ginhawa. "Talagang ngang dumating kayo," sigaw niya. Tumakbo diretso sa yakap ni Marcelo. "Sinabi ko," bulong ni Marcelo, mahigpit ang yakap, "at araw-araw akong darating." Mula noon, unti-unting nabuo ang routine. Nagtatrabaho si Marcelo tuwing umaga. Sinusundo niya ang mga babae tuwing hapon. Tinutulungan sa takdang aralin. Uma-attend ng parent meetings. Siya rin ang kasama sa mga check-up kapag kailangan. Sa paglipas ng panahon, naging pamilyar siya sa mga guro. Laging present, laging on time, laging involved. Mabilis lumipas ang mga buwan parang pahina sa kalendaryo. Dumating ang kaarawan ng kambal. Gusto ni Marcelo ng malaking party, catering, clowns, magicians. Mas gusto ni Valentina ang tahimik at maliit. Natatakot pa rin sila kapag sobrang ingay. Paliwanag niya, tayo-tayo na lang. Kaya gumawa sila ng homemade cake, nagpalobo ng makukulay na balloons. Bumili ng simpleng regalo. Nang kantahin ng happy birthday, pumalakpak sina Nelson at Bernardo, puno ng icing, tumatawa ng malakas at malaya. Tumingin si Marcelo sa simpleng sala sa mga anak niyang tumatakbo at masayang sumisigaw, kay Valentina na nakangiti habang hawak ang cake. At may na-realize siyang ikinagulat niya. Ito ang pinakamasayang sandali ng buhay niya. Mas masaya pa kaysa Paris, mas masaya pa kaysa imported na kotse, mas masaya pa kaysa anumang business deal. Pero dumating ang tunay na pagsubok sa isang malamig at maulan na gabi ng taglamig. Nagising si Maricel na sumisigaw, desperado. Mainit na mainit ang katawan niya, mataas ang lagnat. Mabilis na tumakbo sina Marcelo at Valentina papunta sa kwarto at natagpuan siyang deliryo, umiiyak para sa amang dati nawawala kapag siya ang nangangailangan. "Dad, huwag kang umalis," hagulgol niya. "Ang lamig, huwag mo akong iwan." Agad siyang binuhat ni Marcelo, parang apoy ang init ng balat. "Nandito ako, mahal," bulong niya. "Hindi ako aalis." Dali-dali silang pumunta sa pinakamalapit na private hospital, daing ni Maricel sa dibdib niya. Na-diagnose siya ng malubhang throat infection na kumalat. Kailangan siyang i-admit at gamutin ng intravenous antibiotics. Tumanggi si Marcelo na iwan ang tabi niya kahit saglit. Natulog siya sa hindi komportabling upuan. Hinawakan ang kamay niya sa bawat masakit na injection. Gumawa ng mga kwento at katawa-tawang karakter para madistract siya sa takot at sakit. Sa ikalawang araw, nagising si Maricel ng malinaw na ang isip. Bumaba na ang lagnat. Tiningnan niya si Marcelo. Hindi ito nagahit, suot pa rin ang parehong damit, malalim ang eye bags, pagod na pagod ang mukha. "Dad!" mahina niyang bulong. "Hi, mahal ko!" agad niyang sagot. "Nandito ako." "Hindi ka pumasok sa work?" tanong niya. "Hindi," sabi niya. "Makakapaghintay ang trabaho, ikaw hindi." Ngumiti si Maricel at pinisil ang kamay niya ng mas malakas kaysa sa inaasahan. "Mahal na mahal kita, Dad."
Doon mismo bumigay si Marcelo, yumuko sa tabi ng kama habang bumubuhos ang mga taon ng guilt at takot. Mahal na mahal din kita, bulong niya, higit sa kahit ano sa mundong ito. Nang ma-discharge si Maricel, mas naging matibay ang pamilya kaysa dati. Ang krisis na iyon ang naging patunay na hindi natatakbo si Marcelo kapag mahirap. Pinatunayan nito sa paraang walang kapantay na mananatili siya sa bawat bagyo. Isang buong taon ang lumipas mula nang matagpuan niya sila sa kalsada. Hindi may kakaila ang pagbabago. Mas malusog, mas ligtas at mas kumpiyansa sina Maricel at Lucia. Tumatakbo ang kambal sa apartment na nagsasalita na ng buong pangungusap, natural na tinatawag si Marcelo na tatay. Tinapos ni Valentina ang high school sa night classes at nagsimulang mag-aral ng technical accounting, determinado ring bumuo ng sariling kinabukasan. Si Marcelo ay naging palagi ang presensya sa school, kilala at nire-respeto ng mga guro at ibang magulang. Ang relasyon nila ni Valentina ay nananatiling maingat at marupok. Pero dahan-dahan may bagong respeto na nabubuo pira-piraso araw-araw sa pamamagitan ng pagsisikap, responsibilidad at pagiging consistent. Sa ikapitong kaarawan ni Maricel, nag-organisa sila ng simpleng salo-salo sa event hall ng building. May homemade chocolate cake, makukulay na dekorasyon, mababait na kapitbahay at mga kaibigan sa school. Tumatakbo si Maricel sa buong lugar, nagliliwanag sa saya. Nang oras na para kumanta ng happy birthday, hinila niya ang parehong magulang palapit, isa sa bawat gilid ng mesa. "Gusto ko kayong dalawa dito sa tabi ko," sabi niya. Tumingin si Marcelo sa paligid ng silid at sumikip ang dibdib niya nang mapagtanto kung gaano siya kalapit na mawala ang lahat ng ito magpakailanman. Hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa sarili niyang makasarili at katangahan. Nang oras na para humiling, ipinikit ni Maricel ang mga mata ng sobrang seryoso. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at hinipan ang lahat ng 7 kandila sa isang subok lang. Lumapit si Valentina, curious. "Anong hiniling mo, mahal ko?" Ngumiti si Maricel ng parang may sikreto. "Kapag sinabi ko, hindi yon matutupad." Pero ang hiling niya ay hindi tungkol sa mga laruan. Paglaon, nang tapos na ang party at close family na lang ang natira, lumapit si Maricel sa tatay niya at bumulong sa tenga nito. "Hiniling ko na sana, hindi mo na kami iwan ulit." Niyakap siya ni Marcelo ng sobrang higpit, halos sumabog ang puso niya. "Yan ang nag-iisang hiling na kaya kong ipangakong matutupad," bulong niya, "araw-araw sa natitirang buhay ko." Nung gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita at makatulog ang mga bata, pagod sa takbo at laro, naiwan sina Marcelo at Valentina sa sala, nagliligpit ng mga plato at nagtitipon ng mga basong walang laman. Lumapit si Marcelo sa bintana at tinitigan ang mga ilaw ng syudad na tila walang katapusan. Kung may nagsabi sa akin noon, mahina niyang sabi, doon sa intersection, na 1 taon lang ang lilipas at nandito tayo ngayon, hindi ako maniniwala kahit kailan. Isinara ni Valentina ang pinto ng kusina at dahan-dahang lumapit sa kanya. At kung may nagsabi sa akin, sagot niya, noong unang gabing natulog ako sa kalsada kasama ang mga bata, na mabubuhay ulit ako sa ganitong lugar, na nandito ka talaga at committed, tatawanan ko sila sa mukha. Matagal silang nanatiling tahimik, kapwa nakakulong sa sariling alaala. Nandoon pa rin ang tensyon sa pagitan ng lumang galit at bagong pasasalamat. Pero nagbago na ito, mas malambot na, mas hindi matalim, mas puno ng pag-asa. "Valentina," maingat na sabi ni Marcelo, "hindi ako magsisinungaling at magpapanggap na inaasahan kong mapapatawad mo ako ng buo. May mga gabi na nagigising ako, naaalala ko ang ginawa ko at nasusuklam ako sa sarili ko ng sobra na gusto kong tumalon palabas ng bahay na to." Tumingin si Valentina sa kanya nang walang simpatya.
May karapatan kang makaramdam ng guilt habang buhay. Sagot niya ng brutal na tapat. Tumango si Marcelo, tinanggap. Pero pagkatapos, pagpapatuloy niya, tinitingnan ko ang mga bata na natutulog ng ligtas. Nakikita kitang chinecheck sila gabi-gabi, tinatakpan sila. At nare-realize ko na mas makakatulong sa kanila ang pangalawang pagkakataon na to kaysa sa pride ko. Hinaplos niya ang buhok niya, nalulunod sa emosyon. Hindi ko to deserve, amin niya. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos araw-araw na hindi mo ako sinarhan ng pinto. Hindi mo deserve. Sangayon si Valentina, hindi malupit, kundi totoo lang, pero deserve nila. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy tayong sumusubok bumuo ng bago. Lumipas pa ang maraming buwan, nabuo ni na Marcelo at Valentina ang isang matibay na partnership sa pagpapalaki ng mga bata. Hindi pa sila magkasintahan ulit, hindi pa, pero naging isang maaasahang team sila, may lambing at pagkakaisa. Lumaki at umunlad ang mga bata sa matatag na kapaligiran. Isang gabi, matapos makatulog ang lahat, nadatnan ni Valentina si Marcelo sa balkonahe, mag-isa, nakatingala sa mga bituin. "Pwede ba kitang tanungin?" sabi niya habang lumalapit. "Kahit kailan," sagot niya. "Namimiss mo ba?" mahina niyang tanong. "Ang dating buhay mo, ang biyahe, ang kalayaan." Si Teresa? Nag-isip si Marcelo sandali bago sumagot. "Namimiss ko ang pakiramdam na wala akong responsibilidad," amin niya. "Pero ngayon naiintindihan ko na ilusyon lang iyon. Lagi naman akong may responsibilidad, nagpanggap lang ako na wala. At ngayong tinanggap ko na pagpapatuloy niya, mas malaya pa ako kaysa dati, malaya sa guilt, malaya sa kasinungalingan, malaya sa hungkag na pakiramdam na dala ko ng ilang taon." Nagatubili si Valentina, halos pabulong ang boses. "At kung balang araw, magdesisyon akong subukan ulit, ikaw at ako, bilang magkasintahan." Humarap si Marcelo, nagulat. "Iyon ang iniisip mo?" "Minsan," amin niya. "Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mga bata, pero nakikita ko ang lalaking naging ikaw at hindi ko alam. Baka worth it subukan?" Lumambot ang mga mata ni Marcelo. "Gustong-gusto ko iyon," tapat niyang sabi. "Pero kung iyon lang ang tunay mong gusto, hindi dahil pakiramdam mo, obligado ka." Tumango si Valentina, lumitaw ang munting ngiti. "Tingnan natin," sabi niya. Isang araw sa bawat pagkakataon, gaya ng dati. Magkatabi silang tumayo, nakatingin sa syudad na minsang nanood sa pagbagsak nila at ngayon nanonood sa muling pagbuo. Sa loob, mahimbing na natutulog ang mga bata, ligtas at minamahal. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, parehong naramdaman ni na Marcelo at Valentina na baka mas maganda pa ang hinaharap kaysa sa nakaraan. Lumipas pa ang mga buwan, tuluyan nang nabuo ang rutina ng pamilya. Kadalasan, work from home si Marcelo, lumalabas lang kapag kailangan. Present siya sa lahat, school performances, check-up, birthday at parent-teacher meetings. Naging sobrang kumpleto ang pagbabago niya na pati mga business partner niya ay nagulat. Mas kaunti ang oras niya sa trabaho, pero mas productive siya. Dahil mas malinaw ang isip niya at hindi na impulsive ang mga desisyon. Isang hapon, umuwi si Maricel galing school na may dalang drawing. "Pinadrawing kami ng teacher ng pamilya namin," proud niyang paliwanag. Sa larawan, nandoon silang lahat, Marcelo, Valentina, Maricel, Lucia, Nelson at Bernardo. Magkahawak kamay sila sa harap ng malaking bahay. Sumikip ang lalamunan ni Marcelo. "Ang ganda," sabi niya. "Pwede ko bang idikit sa ref?" "Oo," sagot ni Maricel, tapos itinuro ang isang bahagi. "Pero may iba pa." Tinapik niya ang drawing. "Ginuhit ko rin kayo ni Mami na magkahawak kamay kasi gusto kong magkasama kayo magpakailanman." Tumingin si Valentina sa larawan, saka tumingin kay Marcelo. May nagbago sa ekspresyon niya, parang may matibay na desisyon na nabubuo. "Maricel," mahinahon niyang sabi, "maglaro ka muna sa kwarto mo. Kailangan kong kausapin ang tatay mo." Nang sila na lang, huminga ng malalim si Valentina. "Marcelo,
sabi niya. Nagdesisyon na ako. Gusto kong subukan ulit. Ikaw at ako. Hindi para sa mga bata. Hindi dahil convenient. Para sa akin. Dahil pinatunayan mong nagbago ka, pagpapatuloy niya. Pinatunayan mong maaasahan ka. Pinatunayan mong nandito ka para manatili. Bumilis ang tibok ng puso ni Marcelo. Sigurado ka? Maingat niyang tanong. Ayokong mapilitan ka. Sigurado ako, sabi ni Valentina. Pero may isang kondisyon. Ano? Agad niyang tanong. Kapag sinaktan mo ako ulit, kapag iniwan mo kami ulit, wala nang ikatlong pagkakataon, mariin niyang sabi. Huling wakas na iyon. Tinatanggap ko, sagot ni Marcelo, nang walang pag-aalinlangan. At ipinapangako kung hindi mo na kailanman kakailanganin ang ikatlong pagkakataon. Naghalikan sila sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 6 na taon. Maingat ang halik, puno ng pag-asa, pero puno rin ng takot dahil pareho nilang alam kung gaano karupok ang tiwala. Isang segundo lang, pumasok ang mga bata, nakita silang naghahalikan at sumigaw, "Ew!" Pero tumatawa sila at ang tawa nila ay puno ng saya. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang binuo ni na Marcelo at Valentina ang relasyon nila. May pasensya, maraming usap, pinili ang katotohanan kahit masakit, nag-couples therapy sila, hinarap ang lahat ng nangyari, gumawa ng bagong rules, boundaries at expectations. Hindi madali, may mga away, may tensyon, may mga araw na bumabalik ang lumang sakit. Pero pareho silang nanatiling committed. 1 taon matapos ang unang halik, nagpakasal sila ulit. Maliit at intimate ang seremonya, ginanap mismo sa apartment, kasama lang ang mga bata at ilang malalapit na kaibigan. Si Maricel at Lucia ang flower girls, sina Nelson at Bernardo ang nagdala ng singsing. Hindi ito flashy na kasal, mas maganda ito. Isang renewal, isang pangakong muling binuo, isang pamilyang sa wakas ay buo. Sa gabi ng kasal, matapos makatulog ang mga bata, lumabas ulit sina Marcelo at Valentina sa balkonahe. Kumikislap ang syudad sa ibaba, pero sa pagkakataong ito hindi sila nakatingin sa skyline, nakatingin sila sa isa't isa. Salamat, bulong ni Valentina, sa pagbabalik, sa pagbabago, sa pagiging lalaking pinaniwalaan kong kaya mong maging. At salamat, sagot ni Marcelo, sa hindi pagsuko, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, sa pagpapanatiling buhay ng pamilya natin kahit iniwan ko. Mahigpit silang nagyakap, kapwa nakatingin sa hinaharap na may maingat na pag-asa. Alam nilang darating pa rin ang mga hamon, hindi simple ang pagpapalaki ng 5 bata. Laging may sorpresa ang buhay. Pero alam din nila ang isang mahalagang bagay. Sa pagkakataong ito, tunay silang magkasama. Handa silang harapin ang anumang darating. Pagkatapos, bahagyang umatras si Valentina at tumingin sa mata ni Marcelo. Marcelo, mahina niyang sabi, naaalala mo ba ang tanong ko noong unang gabi? Tungkol sa sandaling pinili mong mas mahalaga ang kalayaan mo kaysa sa pamilya natin. Naalala ko ng malinaw, sagot niya. Ngayon may isa pa akong tanong, sabi niya. Tahimik siyang naghintay. Huminga ng malalim si Valentina, matatag ang tingin. Mukha siyang taong nakaligtas sa pinakamasama at ngayon ay pinipili ang hinaharap ng buong kamalayan. Gusto kong malaman kung tunay mong naiintindihan na mula ngayon, ang pinakamalaking kalayaan mo ay ang manatili sa loob ng bahay na ito. Dahan-dahan niyang sabi, habang buhay na nakatali sa pangakong ginawa mo sa bawat isa sa amin. Lalo pang naging seryoso ang boses niya. Dahil kung hindi mo naiintindihan yan, Marcelo, hindi mo deserve na muling makapasok sa pintuang iyon.